So yan, good morning mga ka-PJ. Isang napakagandang araw ng Martes, no? Mayo 27 taong 2025, no? At ngayong araw ng Martes ay maaga tayong bumiyahe. Dahil kahapon hindi ako nakabiyahe, no? Nilakad ako tapos bumili din ako ng gulong. Yan guys, yung bili natin sa gulong ngayon, no? 185 by 70 R14 Westlake, no? Yung apat ay 8,100. May list tayo eh. So lumalabas lang yung isa 2,025. So yun ang binayaran natin total, 8,100. Okay, so yun yung kinakabit ko sa aking gulong Westlake. Matibay na rin naman siya. Matagal din. Papakabit ko dito sa Goodyear. Ayan, so ito yung apat na binili natin, Gastos na naman guys. Gastos na naman. So ipapaano pa natin to ngayon, wheel balancing at saka wheel alignment, kasi hindi pantay yung kain eh. Kaya kailangan tayo camber alignment natin. Madugo na naman tong gastusan guys. Kaya ganun talaga eh. Kaya hindi tayo nakabiyahe muna ngayon. Ilaan muna natin sa sasakyan yung oras natin. Tapos pinakabit ko kasi kalbo na yung gulong ko. Malapit na kasi ang rehistro ko. First week ng June paparehistro na ako. Kinakailangan wala kang makitang problema. Mahigpit din doon, tinitingnan yung gulong. So nagpalit ako ng gulong, dalawa. Pina-align na rin natin sa wheel balancing. Kasi may konting nginig sa manibela pag naka 80 na eh. Tama-tama, nakisabay din yung hipag ko. Kasi parehas kami ng unit Avanza, no? Kaya apat yung binili natin kahapon. So yun na nga, yun. Busy tayo kahapon, yan. Andun tayo sa Goodyear. Doon na natin pinakabit para doon na rin ipapa-wheel balancing. Wheel balancing. Alright, so medyo hindi maganda yung boses ko ngayon. Parang uubuhin yata ako. Naulan nga po. Kaya siguro naambunan ako. Sana wag naman magtuloy, pero inuman ko na ito ng gamot. Kaya papunta na ako ngayon kay Ate Leslie. Ang oras natin ay alas 5:52 na, no? At on the way ako doon papunta kay Ate Leslie para kumain ng almusal. Sinom ako ng gamot. Iba yung boses ko eh. Mahirap pag magtuloy-tuloy ito. Alright, so ang earnings nga pala natin ngayong alas 5:52 ay 1,900. Alright, so medyo okay yung biyahe natin. Sana magtuloy-tuloy. So tara na mga ka-PJ, tayo'y kumain na muna para dire-diretso yung ating biyahe. Sakto alas 6 dapat makapag-online na tayo para subukan nating ma-hit yung incentive ngayong araw. Ang daya ni Papa G, kahapon tinignan ko yung incentive ko. Meron siyang binigay na yung weekly, kung yung kagaya nung nakaraan na 655 rides. May binigay siya kahapon eh 60 rides naman eh, tapos 800. Hindi ako nakabiyahe kahapon. Tinignan ko ulit ngayon, wala na, nawala. Ganon din ba sa inyo? O sa akin lang? Ayang yun basic na basic yung ganong rides eh. So nandito na ako kala Ate Leslie mga ka-PJ. Pasok muna ako dito sa simbahan. Dito naman ako paparada. Wala maparada dito sa labas. Sa simbahan parada.
Alright. Okay, so mamaya ulit mga ka-PJ, kain muna tayo. Tara, let's go! So ayan, update tayo mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 12:55 na, no? At ngayong oras na ito, nag-touchdown tayo dito sa Terminal 3. At pagkababa natin, nag-apply na kagad tayo bago pa man makarating. Kaya yun, wala nang pumasok sa akin. At dahil nga gutom na ako. So ang ginawa ko, bumaba na agad ako. Nandito na ako sa Naiyac, sa Skyway, no? Bababa ako doon sa Buendia para diretso na doon sa Subil Rojas, papunta kay Ate Leslie dahil nga gutom na. So ang earnings nga pala natin ngayon ay naka 4,325 na tayo at naka 18 na bookings, no? At habang slow moving ang takbuhan dito sa itaas, hindi na yata to Skyway. Ang tawag siguro ito Skyway, kasi slow moving eh. So habang magre-react lang ako dito sa comment ng ating isang subscriber. Ang sabi niya ay, good day kuya, pag CBC holder po, exempted po ba sa coding at sa ipapatupad na ad-even scheme sa EDSA? Bago lang po kasi ako sa Grab. Salamat po sa sagot. Alright, so ang diretsang sagot po dyan ay yes po. Pag ikaw po ay public transport, so ang Grab ay kasama po siya sa public transport din po. Basta legit yan, mayroon kang CPC or na PE man yan, pero nasa portal na ng LTFRB, legit na yan. Alright? Pero yung mga team po ay hindi legit yun. Huwag kayong dumaan sa EDSA. Kasi pag nakita kayo sa EDSA na ispatan yung plaka nyo, ay so huli kayo. Siyempre, dahil nga ang sabi kanina sa balita, maglalabas yung LTFRB ng mga legit na mga TNBS, no? Na mga sasakyan. So ngayon, ibibigay nila sa MMDA para ang MMDA magbigay yata ng sticker para sa mga legit, para maging exempted sila at hindi na sila pitikan ng camera. Alright, so doon naman sa coding, ang TNBS din po ay exempted din po. Pera lang po sa Makati. Bawal na bawal po tayo pumasok ng Makati kapag tayo ay coding, no? Pwede lang Quezon City, Maynila, Mandaluyong, Pasig, BGC, Pateros, Parañaque, Las Piñas, kaya mga yan, kahit saan yan, basta wag lang Makati. Alright? Valenzuela, pwede rin. Makati lang talaga ang dapat ninyong iwasan. Alright? Sana nasagot ko ng malinaw ang iyong katanungan. Alright? Maraming salamat, Sir Neil Kayanga. Kayanga pa to? Kayanga. Oo, basta yun. At mag-ingat ka po palagi. Tara, tayo na muna ay magtanghalian na dito sa Makati. Shoutout tayo kay J-Zap TV. Yan, shoutout sa iyo, sir. At mayroon siyang comment. Malaki di ba magiging epekto doon sa gagawing sa EDSA? Yes sir, kasi napakaraming dumadaan dyan sa EDSA. Siyempre yung iba niyan, mga private, dadaan yan sa mga mabuhay lane, no? Doon yan dadaan. So ang Grab kasi exempted siya. Ang problema, maraming Grab. Alam naman natin yan, maraming Grab na hindi legit, no? So sila, apektado sila dyan dahil hindi sila pwedeng dumaan doon. Pag tumapat sa kanila yung ad-even scheme, no? Matamaan sila, labas na private sila, di mahuli sila, no? Hindi pa sila naka for hire, di ba? Kaya malaki ang epekto niyan sa atin. Sa traffic, sobrang traffic. Tapos kaya nangyari nga dyan, parang kinontrata ng gobyerno ang Skyway mula Quezon Abiata hanggang Makati, libre, sagot ng gobyerno. Siyempre hindi mo rin pinaasahan yun, sobrang traffic na rin yun. Kaya labanan yan, 1 taon at kalahati. Tsaga-tsaga lang, nakakaraos din naman tayo dyan, matatapos din naman yan. Nangyari na yun noon nung itinayo yung MRT. Alright?
So huwag tayo matatakot. Okay? So yan, ang oras natin mga ka-PJ ay alas 9:30 na ng gabi, no? At eksakto, nandito na tayo sa Valenzuela. Ito, sa lumang munisipyo. Yun, no? Pili lang ako ng pasalubong dito. Alright, so ang earnings natin ngayong araw ay 6,686, no? At naka 29 na bookings, no? Ayan, no? Araw ng Martes, May 27, 2025. At ang good news pa niyan, nakuha din natin yung ating incentive. Ayun, no? Naka 12 tayo. 11 lang naman ang kailangan, 400 pesos. Alright? Tapos tingnan natin yung ating KJR kung natapos ba. Dami nating absent ngayon eh. Natapos na, 450, 477 na tayo. So may biyahe pa tayo bukas. Coding natin bukas, no? Ano ba, 27, 28 bukas. So may 2 araw pa tayo. Makakapot pa ng 500. Okay? So hindi na rin ako magtatagal mga ka-PJ. Dahil ako medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Uubot sa kasipon. Sana ano to bukas, mawala na bukas. Biyahe bukas, coding tayo, pahinga muna natin para makabawi yung ating katawan. So hindi na ako magtatagal. Kayo na muna bahala ulit. Ingat-ingat sa mga nagbibiyahe at sa mga bibiyahe pa lang. Ka-PJ nyo, temporary sending off. Adios sa lahat. Ingat. Siguro Tumira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero